Napapansin mo na ba kung kung minsan ang pinakamalaking paggalaw na ginagawa natin sa buhay ay hindi isang sigaw, kundi isang katahimikan? May mga desisyon na tila maliit sa paningin ng tao, ngunit sa espiritual na mundo ang mga ito ay mga lindol. Siguro naranasan mo na ang isang bagay na tulad nito, walang nakapansin, walang pumalakpak, ngunit sa loob mo ay may isang bagay na nasira, at ang pahinga na iyon ay nagbago ng lahat. Sa loob ng maraming taon, maaaring naramdaman mo na parang nagdadala ka ng mga bigat na hindi sayo. Mga siklo na paulit-ulit sa kanyang pamilya, mga sakit na tila namamana, hindi nakikitang mga kontrata na nakakulong sa kanyang kapalaran. Ngunit dumating ang araw na sinabi mo, marahil ng walang mga salita, ngunit sa iyong kaluluwa, ito ay nagtatapos dito. At ang gawain ito, na ginawa ng tahimik, ay mas maingay sa langit kaysa sa anumang pananalita. Ito ang panahon kung kailan muling isinusulat ng Diyos ang mga kwento. Kapag hindi ka tumugon tulad ng inaasahan, kapag pinili mo ang kadalisayan kaysa sa pagmamataas, binibigyang kahulugan iyon ng langit bilang espiritual na otoridad. Ang mga hindi nakikitang istruktura na nagpabagal sa iyo ay nagsisimulang gumuho, at ang mga portal na dati nang nakablock ay nagbubukas. Ang tagumpay ay hindi nakikita sa pansin, nangyayari ito sa lihim. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang kilusang ito ay nag-activate na ng mga espiritual na code na hindi mo alam na dala mo? Na may mga akses na pinalaya sa iyo dahil ang iyong katahimikan, sa katunayan, ay isang kautusan ng digmaan laban sa kung ano ang nakakulong sa iyo. Mayroong isang supernatural na pabor na nangyayari, at babaguhin ito hindi lamang ang iyong buhay, kundi ang buhay ng sinumang susunod sa iyo. Sa araw na ito, nais kong gabayan kayo sa landas ng paghahayag. Sama-sama nating maunawaan kung paano ang isang hindi nakikitang kilos ay maaaring magpabagsak ng mga sinaunang kuta, magbukas ng mga portal sa langit, at maging pundasyon ng isang bagong pamana. Hindi ito ordinaryong nilalaman, ito ay isang espiritual na mapa na maaaring hindi mo alam na kailangan mo. Pagkatapos ay mag-subscribe sa channel at i-activate ang mga notification, dahil ang bawat salita dito ay maaaring maging nawawalang susi sa susunod na kabanata ng iyong kwento. Malapit mo nang malaman kung bakit hindi walang laman ang iyong katahimikan. Ito ay estratehiko, ito ay propesya, at ito ay nakikita mula sa langit. May mga pagkakataon sa buhay na ang pinakamakapangyarihang gawain na maaari mong gawin ay hindi nakikita ng mga mata ng tao. Ito ay tulad ng, sa gitna ng kaguluhan, gumawa ka ng isang tahimik na hakbang na walang nakapansin, ngunit sa mundo ng mga espiritu, ito ay gumawa ng isang putok. Habang ang iba ay naghihintay ng isang komprontasyon, isang tugon, isang maliwanag na paggalaw, nagpasya kang kumilos sa kabaliktaran na direksyon, na natiling tahimik, na natiling matatag, at sa katahimikan na yon ay may otoridad. Ang kalangitan ay nakayuko upang obserbahan at itala. Ang desisyong ito ay hindi dinisenyo upang mapabilib. Hindi ka naghahanap ng pagkilala, palakpakan, o saksi. Ito ay isang bagay na ipinanganak mula sa iyong kakanyahan, mula sa iyong espiritu na nakahanay sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyo. Isang pag-uudyok na hindi nagmumula sa kapalaluan, kundi mula sa isang matalik na koneksyon sa tinig ng Diyos. Sa sandaling iyon, nagsimulang gumalaw ang mga sukat. Nagsimulang mag-creak ang mga pintuan, nagsimulang ma-activate ang mga espiritual na code. Ang hindi nakikitang pagkilos ay kadalasang isang gawain ng pagkagambala. Pinuputol nito ang mga pattern na paulit-ulit sa loob ng maraming henerasyon. Binasag niya ang lohika ng masasamang mundo ng mga espiritu na umaasa sa kanyang mahuhulaan na reaksyon. Sa pagpili ng ibang landas, sinira mo ang script na sinusunod sa loob ng maraming siglo sa iyong lineage. At iyon ang dahilan kung bakit napakalalim ng epekto, hindi lamang ito tungkol sa iyo, ito ay tungkol sa lahat ng nauna at lahat ng darating pagkatapos. Nakita ito ng langit. Nagparehistro na ang mga anghel. At ang mga espiritual na puwersa na nakatingin sa iyo ay nagulat. Ang gawain ito ay hindi lamang isang kilos niya, kundi isang panawagan para sa espiritual na kaharian na muling ayusin ang sarili. Tulad ng mga bato na nahuhulog mula sa isang sinaunang pader, ang mga estruktura na tila hindi matatagos ay nagsimulang gumuho. Sa katahimikan, sinimulan mo ang isang digmaan na nanalo ka na. At ang pinakamakapangyarihang bagay ay wala sa mga ito ang napansin ng likas na mundo. Walang sinuman sa paligid niya ng mga sandaling iyon ang nakakaalam ng nangyayari. Ngunit sa di nakikitang lugar, humihip ang mga trompeta, inilabas ang mga dekreto, at isang bagong ruta ang itinakda para sa kanyang buhay. Ang kanyang tila simpleng pagpili ay naging isang milyahe sa espiritual na kasaysayan ng kanyang pangalan.
At ngayon, may isang tanong na umaalingaw-ngaw, kung ang isang di nakikitang gawain ay magagawang yanigin ang mundo ng mga espiritu sa ganitong paraan. Ano ang maaaring mangyari kung patuloy kang naglalakad sa parehong pagkakahanay? May mga espiritual na kodigo na parang mga di nakikitang linya na tinahi sa kasaysayan ng isang pamilya. Hindi sila napapansin sa loob ng maraming henerasyon, ngunit tinutukoy nila ang mga pagpipilian, reaksyon, at kahit na mga kabiguan. Ang mga ito ay mga kasunduan na hindi nilagdaan na, kahit na walang malay na pahintulot, ay kumokontrol sa mga tadhana. Kapag nagpasya kang humiwalay mula sa kung ano ang tila normal sa lahat, sinira mo ang higit pa sa isang ugali, na deactivate mo ang mga code na pinapanatili ang iyong angkan na natigil sa mga pattern ng sakit at pag-uulit. Ang paghihiwalay na ito ay hindi lamang isang kilos ng katapangan, ito ay isang kilos ng paghahayag. Nakita mo ang hindi nakita ng iba at nagkaroon ka ng lakas na sabihin, hindi dito. Nagtatapos ito sa akin. Ito ay tulad ng pagputol ng isang kadena na nagdrag ng mga siglo ng pagkakasala, kahihiyan at takot. Sa espiritual na mundo, ito ay naitala bilang isang full stop sa isang pangungusap na binasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ang mga siklo ng ninuno ay tuso. Binabalak kayo nila ang kanilang sarili bilang nagkataon, ugali, kahit na hindi maiiwasang kapalaran. Ngunit kapag ang isang tao ay bumangon sa espiritual na otoridad, ang script ay napunit. Iyon ang ginawa mo. At ang pagkilos na ito ay hindi lamang nagpalaya sa kanyang buhay, ngunit nagbukas ng isang puwang para sa iba sa kanyang angkan na pumili ng iba. Ang ilaw na iyong binuksan ay nag-ilaw ng higit pa kaysa sa iyong landas, inilalantad nito ang mga lumang truck upang hindi na sila muling maglakbay. Sa sandaling mangyari ang paghihiwalay na ito, may isang bagay sa espiritual na mundo na nagbago ng hindi na maibabalik pa. Nawalan ng teritoryo ang kaaway na hawak niya sa loob ng maraming siglo. Ikaw, nang hindi lubos na namamalayan nito, ay naging tagapagdala ng kalayaan. Hindi niya binura ang nakaraan, kundi kinansela niya ang kapangyarihang taglay niya sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ito ang kakanyahan ng espiritual na tagumpay. Ngayon, may bagong code na isinusulat tungkol sa iyo. Hindi ito nagdadala ng bigat ng pagkakasala o mga marka ng pagkatalo, ngunit tinatakan ng otoridad ng isang nanalo nang hindi kinakailangang lumaban tulad ng ginagawa ng mundo. Ang kanyang pangalan sa espiritual na aklat ay nakalink na ngayon sa isang pamana ng pagkagambala, at ang kwentong iyon ay sasabihin sa mga susunod na henerasyon. Ngunit ang tanong na nananatili ay, sa sandaling ang isang lumang code ay nasira, paano mo mapanatili ang bagong nakuha na kalayaan nang hindi hinahayaan ang mga lumang pattern na subukang bumalik? Ang espiritual na otoridad ay hindi laging ipinapakita sa pamamagitan ng malakas na mga salita o dakilang kilos. Kadalasan, ito ay inihahayag sa katahimikan, isang katahimikan na puno ng pananalig, na nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang argumento. Kapag pinili mong huwag tumugon tulad ng inaasahan ng lahat, nang magpasya kang huwag lumaban, huwag ipaliwanag ang iyong sarili, huwag humingi ng pagsang-ayon, binigyang kahulugan iyon ng langit bilang isang kilos ng soberanya. Hindi ito pagiging pasibo, ito ay ang kanyang sariling domain. Ang katahimikan, sa kontekstong ito, ay hindi ang kawalan ng pagkilos, kundi ang pagpapahayag ng isang malalim na pagtitiwala. Ito ay upang sabihin, nang hindi nagsasalita, alam ko kung sino ang nagtatanggol sa akin. Alam ko kung sino ang may hawak ng aking adhikain. Ang postura na ito ay nag-aalis ng mga espiritual na puwersa na kumakain ng kaguluhan at reaksyon. Kapag hindi ka nahulog sa kanilang laro, sinira mo ang isang diskarte na ginamit laban sa iyong bloodline sa loob ng maraming henerasyon. Ang otoridad sa katahimikan ay isa ring pagsubok sa pagkakakilanlan. Ang mga hindi nakakaalam kung sino sila, kailangang patunayan ito. Sino ang nakakaalam, manatili. Pinaagihan diri pagyuko hapang inahanglan niya kumbinsihin, iginpakita mo an espiritual nga pagkahamtungan pagsunod ha Diyos non nga kamatuoran. Sa di nakikitang mundo, ito ay itinuturing na maharlika, pamamahala sa iyong sarili bago subukang pamahalaan ang anumang bagay. At ang posisyon na ito ay hindi napapansin. Ang mga anghel ay itinalaga upang protektahan ang desisyon na iyong ginawa. Ang kalangitan ay naglabas ng isang espesyal na takip dahil ang mga kumikilos ng tahimik, ngunit may otoridad, ay nakakaakit ng isang uri ng pabor na hindi kailanman dadalhin ng ingay. Parang nagbubukas ang tamang pinto nang hindi mo na kailangang hawakan ang mga ito. Ang mas kawili-wili ay ang tahimik na otoridad na ito ay hindi lamang nagpoprotekta sa iyo, ngunit nagtakda din ng isang pamantayan para sa kung sino ang susunod sa iyo.
Mahibabaroan han ti daraon nga mga henerasyon, pinaagihan iya susbaranan, nga diring atanan nga labanan nawawalan han pag istorya, an iba na nanaog pinaagihan pagpabilin nga hilom. Yan ang pamana na isinusulat sa buhay mo ngayon. Ngunit ang tanong ay nananatili, kung ang katahimikan ay napakalakas upang mapanatili ang kanyang tagumpay. Hanggang saan ka pa niya akayin sa paglalakbay na inihanda ng langit? May mga espiritual na istruktura na hindi nakikita ng mga mata, ngunit nagpapanatili ng buong bilangguan sa kaluluwa. Ang mga ito ay itinayo sa loob ng mga dekada, kung minsan siglo, sa pamamagitan ng mga kasunduan, trauma, at tahimik na pag-uulit. Ang bawat impulsive na reaksyon, bawat salita na itinapon sa init ng damdamin, ay nagpapatibay ng isa pang brick sa mga kuta na ito. Ngunit sa araw na nagpasya kang pigilan ang iyong sarili, isang bagay ay nagsimulang basag sa mga pader na ito. Hindi maingay ang demolisyon. Walang mga sigaw, walang pisikal na paghaharap. Sa halip, nagkaroon ng isang matatag at panloob na pagpipilian na tunog tulad ng mga pagsabog sa espiritual na mundo. Ang mga haligi na sumusuporta sa mga sinaunang siklo ay nagsimulang manginig, at ang alikabok ng mga bumabagsak na istruktura ay nagsimulang takpan ang lahat ng itinayo ng kaaway laban sa kanyang buhay. Umaasa ang kaaway sa inyong reaksyon para manatiling buo ang mga pader na ito. Inaasahan niya na papasok ka sa parehong sayaw, tumugon sa parehong paraan, upang ulitin ang pattern. Ngunit kapag pinili mong sundin ang script, ang buong pundasyon ay nagsimulang gumuho. Ang bawat kilos ng pagpipigil sa sarili ay naging isang hindi nakikitang sledgehammer na tumatama sa mga base ng mga bilangguan na ito. At hindi lamang ito tungkol sa iyo. Ang mga istruktura na ito ay konektado sa iba pang mga miyembro ng kanyang angkan. Kapag nahulog sila, naglaan din sila ng puwang para sa iba na huminga ng kalayaan. Ang tila hindi masira ay ngayon ay piraso, at ang hangin ng isang bagong panahon ay nagsisimulang umihip sa mga guho. Ngunit ang espiritual na demolisyon ay hindi nagtatapos sa unang epekto. Nangangailangan ito ng pagtitiyaga upang maalis ang mga labi at hindi magsilbing batayan para sa mga bagong pag-aresto. At doon nagiging mahalaga ang iyong pag-ingat, upang mapanatiling malinaw ang lupa upang ang isang bagay na bago, patas at dalisay ay maaaring maitayo sa lugar. At ang tanong na i-choose ay, ngayon na ang mga istruktura ay bumagsak. Handa ka na bang magtayo ng isang bagong bagay na nagpaparangal sa kalayaan na iyong napanalunan? May mga espiritual na kasunduan na hindi mo pa nilagdaan ng iyong mga kamay, ngunit sinubukan mong irehistro ang iyong pangalan na parang pumayag ka. Ang mga ito ay minana ng mga kasunduan na nakalimbag sa katahimikan ng kasaysayan ng pamilya na nagpapataw ng mga timbang at pagkakasala na hindi mo pag-aari. Ang mga kontratang ito ay hindi may kasamang papel at tinta, may mga hindi nakikitang pamantayan, inaasahan, at mga string na nakakabit. Sa mundo ng mga espiritu, ginagamit ng kaaway ang mga minana na lagda na ito upang humingi ng mga karapatan sa mga lugar ng buhay. Inakusahan niya, nililimitahan, at sinisikap pa niyang kumbinsihin na ang ilang pagkatalo ay hindi may iwasan. Ngunit sa sandaling nagpasya kang huwag dalhin ang hindi sayo, may nasira. Parang isang di nakikitang kamay ang nagpunit ng mga lumang dokumento na sumusuporta sa mga di makatarungang paratang na ito. Ang paghihiwalay na ito ay hindi nangyayari sa pamamagitan ng pagsigaw, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Kapag nakatayo ka sa liwanag ng Diyos at sinabing, hindi ko tinatanggap ang bigat na ito, pinatutunayan ng langit ang iyong salita, at pinawalang bisa ang mga paratang. Ito ay isang gawain ng banal na katarungan, kung saan ang lahat ng bagay na nakarehistro, nang hindi lehitimong nawawalan ng walang hanggang bisa nito. At mula sa paghihiwalay na ito, isang bagong espasyo ang nagbubukas. Para bang ang lupain ng iyong buhay ay nabakante ng mga nakakalason na mana, naghahanda na tumanggap ng bagong konstruksyon. Hindi mo lamang tinanggihan ang isang hindi makatarungang kontrata, ngunit nagbigay daan ka rin para sa iyong bloodline na hindi na kailangang harapin ito muli. Ipinagdiriwang ng langit kapag ang isang tao ay lumabag sa isang tipan na hindi dapat umiiral. Ito ang tagumpay ng katotohanan laban sa kasinungalingan, ng kalayaan laban sa pagkabihag. At ang bawat hakbang na gagawin mo ngayon ay nagdadala ng bigat ng pagliligtas na iyon, hindi bilang isang pasanin, kundi bilang isang bandila ng isang nanalo. Ngunit ang pagmumuni-muni ay nananatili, ngayon na ang kontrata ay napunit. Anong mga bagong espiritual na termino ang handa mong tanggapin upang gabayan ang iyong kwento sa pagsulong? Ang kadalisayan ay hindi kawalang muwang o kahinaan, ito ay lakas na pinahusay sa presensya ng Diyos. Sa mundo ng mga espiritu,
ang kadalisayan ay tulad ng isang matalim na patalim na eksaktong pinuputol ang mga gapos na nagsisikap na maggapos sa atin. Kapag pinili mong kumilos para sa katotohanan at hindi para sa ego, gumagamit ka ng sandata na hindi kayang atakehin ng kaaway. Alam niya kung paano harapin ang kapalaluan, galit at walang kabuluhan, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin kapag nakatagpo siya ng malinis na puso. Ang pagpipiliang ito upang mapanatili ang kadalisayan ay isang tahimik na kilos ng digmaan. Hindi ito nangangailangan ng mga nagpapasiklab na talumpati o pampublikong demonstrasyon, dahil ang lakas nito ay nakasalalay sa kung ano ang hindi nakikita. Ito ay isang panloob na paglaban na nagpoprotekta sa iyong kaluluwa at nagpapanatili ng pabor ng Diyos na dumadaloy sa iyong buhay. Sa tuwing pipiliin mo ang katotohanan, pinalalakas mo ang isang kuta ng liwanag na hindi kayang lagpasin ng kaaway. Ang kadalisayan ay nagbibigay kahulugan din sa mga labanan. Sa halip na makipaglaban sa larangan na gusto ng kaaway, binago mo ang teritoryo. Inaasahan niya na mahulog ka sa mga pag-uudyok, mahawahan ang iyong sarili ng mga pagkakasala, magpadala sa sama ng loob. Ngunit kapag pinili mo ang integridad, tinatanggal mo ang mga bitag at iniiwan ang mga espiritual na puwersa ng pagkalito na walang trabaho. At ang postura na ito ay higit pa sa iyo. Ang kadalisayan ay nagbibigay inspirasyon at nagpoprotekta sa mga naglalakad sa tabi nito. Lumilikha ito ng isang espiritual na kalasag na sumasaklaw sa pamilya, mga relasyon, at maging sa mga lugar kung saan ka nakatapak sa paa. Ito ay isang kapaligiran na nagtataboy ng kasamaan at patuloy na umaakit sa presensya ng Diyos. Sa langit, ang kadalisayan ay itinuturing na isang maharlikang selyo. Ito ay isang palatandaan na hindi ka hinihimok ng walang kabuluhan, kundi ng misyon. At ito ay nagiging sanhi ng pagbubukas ng mga pintuan sa mga antas ng otoridad na hindi kailanman maabot ng marami. Ang nagpapanatiling malinis ng kanyang puso ay may kapangyarihang hindi mabibili o makukunwari. Ngunit ang tanong ay lumitaw, kung ang kadalisayan ay ang iyong pinakamalakas na sandata, paano mo ito pinapanatiling matalim at buo habang sumusulong ka sa mga hindi pa kilalang teritoryo? Ang pagpasok sa espiritual na teritoryo kung saan walang sinuman sa iyong angkan ang nakatapak ay tulad ng paglalakad sa isang kalsada na walang mga karatula. Walang mga sanggunian, walang mga manual, at ang bawat hakbang ay isang gawa ng pananampalataya. Tinatahak mo ang isang landas na hindi pa aspaltado ng iba, at nangangailangan ito ng lakas ng loob upang harapin ang hindi alam. Sa langit, ang tagumpay na ito ay naitala bilang isang makasaysayang milyahe para sa kanyang pangalan at para sa lahat ng kanyang dugo. Ang paglipat ng walang mga mapa ay nangangahulugang hindi ka maaaring umasa sa mga paghahambing. Ang nagtrabaho para sa iba ay maaaring hindi nalalapat sa iyo, dahil ang iyong landas ay dinisenyo sa ilalim ng natatanging mga panukala. Nangangailangan ito ng espiritual na pagiging sensitibo upang maunawaan ang mga palatandaan na ipinapadala ng Diyos sa daan, isang salita, isang katahimikan, isang pintuan na nagbubukas ng hindi inaasahan. Sa detalyeng ito nakumpirma ang ruta. Ang bagong teritoryo ay nagdadala din ng paglaban. Ang mga lumang espiritual na puwersa ay hindi madaling magbigay ng lupa. Susubukan nilang magtanim ng pag-aalinlangan, takot, at nostalgia upang maibalik ka sa pamilyar. Ngunit ang mga tinawag na makalusot ay hindi maaaring kumapit sa mga lumang landas, dapat silang magtiwala na ang lupa ay bubuo sa ilalim ng kanilang mga paa sa bawat hakbang na kinuha. Sa prosesong ito, ang pagtitiwala sa Diyos ay nagiging mahalaga. Kung walang mga mapa ng tao, ang tanging kumpas ay ang banal na espiritu. Ipinapakita nito ang mga hindi nakikitang shortcut, ipinapakita kung saan may mga pitfalls, at naghahanda ng mga tampok na hindi inaasahan. Ang ganitong uri ng pagmamaneho ay hindi komportable, ngunit ito ang nagsisiguro na makakarating ka ng eksakto kung saan ka dapat pumunta. At ang pinakamakapangyarihang bagay ay, sa pamamagitan ng paglalakad, binubuksan mo ang isang landas na maaaring sundin ng iba sa hinaharap. Ang iyong paglalakbay ay nagiging isang sanggunian, ang iyong patotoo ay nagiging isang mapa. Kung ano ang hindi pa natutuklasan ngayon, bukas ay magiging sementadong daan para sa mga susunod na paraan. Ito ang kahulugan ng espiritual na pagpapayunir. Ngunit narito ang tanong, paano manindigan ng matatag kapag ang hindi kilalang bagay ay nakaunat sa harap mo at ang tanging mapa na mayroon ka ay ang pananampalataya? Ang pagiging siyahan na pumutol ng isang siklo o lupigin ang espiritual na teritoryo ay nagdadala ng natatanging timbang. Walang mga nakaraang halimbawa na dapat babalikan, at ang bawat desisyon ay nagiging isang break sa landas na tatahakin ng iba.
Ang una ay hindi lamang nagbubukas ng pinto, ngunit tumutukoy kung paano ito mananatiling bukas para sa mga susunod na henerasyon. Ito ay isang posisyon ng karangalan, ngunit mayroon ding malaking responsibilidad. Ang pioneer ay nahaharap sa mga labanan na hindi pa nararanasan ng sinuman. Kailangan niyang harapin ang kalungkutan ng hindi alam, ang panggigipit na manindigan sa kanyang paninindigan, at ang pag-ingat ng mga mata na umaasang makita kung mabibigo siya. Diri ito paglakat para hadton na mimilinghin pag-uyon, para ito hadton nasasabtan niya ang pagkamasinugtanon ha Diyos mas bililhon kay habisan ano nga palakpakan hantawo. Ang responsibilidad na ito ay nangangailangan ng kapanahunan upang manirahan sa bagong nasakop na kalayaan. Ang una ay kailangang matuto na huwag sabotahe ang kanilang sariling pag-unlad sa pamamagitan ng kawalan ng katiyakan, takot o lumanggawi. Ang tagumpay ng paglabag ay simula pa lamang, ang pagpapanatili ng tagumpay na ito ay ang tunay na hamon. Dapat ding malaman na ang bawat pagpipilian ay nagiging isang president. Ang tamang desisyon ay maaaring magpala sa mga henerasyon, ngunit ang isang slip ay maaaring magbukas ng mga butas na aabutin ng maraming taon upang maisara. Kaya naman ang espiritual na pioneer ay palaging tinawag na lumakad ng mapagbantay at kabanalan kahit walang nakatingin. Sa langit, ipinagkakatiwala lamang ng Diyos ang malalaking responsibilidad sa mga taong alam niyang hindi gagamitin ang kanilang kalayaan upang umatras. At kapag pinarangalan ang tiwala na ito, ang pioneer ay nagiging isang buhay na sanggunian, isang tanglaw na gumagabay sa iba na hindi pa nagsisimula sa paglalakbay. At ang tanong na natitira ay, ngayon na ikaw ang una, handa ka na bang maging tagapag-alaga din ng landas na ito? Ang pamana ay hindi lamang binuo gamit ang mga dakilang gawa na nakikita ng mundo, madalas itong itinaas sa mga tahimik na gawain, mga desisyon sa kailaliman at katapatan sa likod ng mga eksena. Ang hindi nakikitang arkitektura ng pamana ay binubuo ng mga pagpipilian na tila maliit, ngunit nagiging walang hanggang mga haligi sa mundo ng mga espiritu. Sa tuwing nilalabanan mo ang isang mapanirang pattern o pipiliin ang katotohanan, naglalagay ka ng isa pang break sa estrukturang iyon. Ang konstruksyon na ito ay hindi mabilis. Ito ay isang patuloy na proseso na tumatagal ng maraming taon, kung minsan sa buong buhay. At, dahil siya ay nasa di nakikita, marami sa paligid niya ang hindi mauunawaan ang kanyang pagsisikap. Ngunit sa langit, itinatala ng mga anghel ang bawat kilos ng katapatan, bawat salita ng integridad, bawat katahimikan na nagpapanatili ng kapayapaan. Kung ano ang binabaliwala ng mundo, itinuturing ng Diyos ang pundasyon. Ang hindi nakikitang arkitektura ay matibay dahil hindi ito nakasalalay sa palakpakan o pagkilala. Nakayanan nito ang mga bagyo dahil nakabatay ito sa mga walang hanggang pagpapahalaga, hindi sa mga lumilipas na uso. At ang pinakakahangahangang bagay ay, nang hindi man lang namamalayan ito, lumilikha ka ng isang aspaltado na landas para sa mga taong hindi pa ipinanganak. Sa espiritual na mundo, ang konstruksyon na ito ay estratehiko. Ang bawat matuwid na gawain ay nagpapalaya ng mga mapagkukunan, nagpapagana ng proteksyon, at nagbubukas ng mga pintuan para sa mga susunod na henerasyon. Para bang nagtatayo kayo ng isang gusali na ang mga bintana ay hindi pa bubuksan ngayon, ngunit sa takdang panahon ay magiging ligtas na tirahan para sa marami. Ngunit ang pagbuo ng isang hindi nakikitang pamana ay nangangailangan ng pag-ingat. Madaling nais na mapabilis ang proseso o maghanap ng mga shortcut na nakompromiso ang pundasyon. Nauunawaan ng tunay na espiritual na tagapagtayo na ang bawat maling desisyon ay maaaring maging isang bitak sa pundasyon, kaya pinipili niya ang pagtitiyaga at katatagan. At ang tanong na natitira ay, kung ngayon ay nagtatanim ka ng mga haligi na sumusuporta sa hinaharap. Anong uri ng pamana ang nais mong dalhin ng iyong pangalan magpakailanman? May mga pintuan sa espiritual na mundo na hindi nagbubukas sa lakas ng tao, ngunit may mga di nakikitang susi na nabuo sa pagsunod. Kapag pinili mong kumilos ng naaayon sa kalooban ng Diyos, kahit na sa okultismo, isinasaaktibo mo ang mga espiritual na code na nagbubukas ng pag-access sa mga lugar at pagkakataon na naharang. Ang paggalaw na ito ay hindi resulta ng swerte, ito ay resulta ng pagpuposisyon. Ang mga espiritual na portal ay hindi lamang mga landas patungo sa mga material na pagpapala, nagbibigay din sila ng access sa mas malalim na antas ng paghahayag, otoridad, at proteksyon. Kapag tumawid ka sa isa, hindi mo lamang kinukuha ang iyong sarili, kundi pati na rin ang pangako na ang mga konektado sa iyong buhay ay makakahanap ng daanan. Ang supernatural na pabor ay umaabot tulad ng isang ilog na hinahawakan ang mga lugar na dating desyerto. Nakikilala ng langit kung sino ang tapat kapag walang nakatingin.
Ang katapatan na ito ang nagiging password para makapasok sa mga pintuan na hindi mapipilit. Iyon ang dahilan kung bakit, maraming beses, habang ang iba ay nakikipaglaban ng buong lakas at hindi sumulong, nakikita mo ang mga pintuan na nagbubukas sa harap mo ng magaan, dahil hindi ito ang puwersa, ito ang pabor. Ngunit kailangan ng pag-unawa upang makalusot. Hindi lahat ng bukas na portal ay para sa ngayon, ang ilan ay nangangailangan ng paghahanda, ang iba ay nangangailangan ng kapanahunan upang mapanatili ang tatanggapin. Ang pagmamadali ay maaaring gawing hindi makayanan ang banal na pagkakataon. Sa makatuwid, ang pagiging sensitibo sa banal na espiritu ay mahalaga upang makapasok sa tamang panahon. At sa tuwing dumadaan ka sa isa sa mga portal na ito, may nagbabago sa iyo. Nagdadala ka ng mga bagong susi, bagong diskarte, at isang bagong antas ng otoridad. Ang supernatural na pabor ay hindi lamang isang regalo, ito rin ay isang misyon na nagpapataas ng responsibilidad para sa iyong mga hakbang. Kaya ang pagmumuni-muni ay nananatili, ngayon na ang mga portal ay binuksan sa harap mo. Handa ka na bang tanggapin ang pabor na ibibigay nila sa iyong buhay? Ang supernatural na pabor ay maaaring magbukas ng mga pintuan, ngunit ang pagkakapare-pareho ang nagpapanatili sa kanila na bukas. Sa espiritual na mundo, hindi sapat na tumanggap ng isang bagay mula sa Diyos, kailangang lumakad sa paraang nagpaparangal sa natanggap. Ang pagkakaisa ay ang pamumuhay sa paraang nakahanay sa katotohanan, kahit na walang nakatingin. Ito ang semento na sumusuporta sa istruktura na itinayo ng pabor. Marami ang nawawala ng pagkakataon dahil hindi nila kayang bayaran ang bigat na kasama nila. Ang langit ay hindi lamang naglalabas ng pabor bilang isang regalo, kundi bilang isang boto ng pagtitiwala. At ang mga lumalakad ng hindi naayon sa botong ito ay inilalagay sa panganib ang lahat ng nakamit. Kaya naman ang kanyang posisyon, kahit sa maliliit na bagay, ay pinagmamasdan ng mabuti. Ang pagiging pare-pareho ay patunay din ng espiritual na pagkahamtong. Ipinapakita nito na ang iyong pananampalataya ay hindi circumstantial, kundi isang pamumuhay. Nangangahulugan ito na hindi ka kumikilos sa isang paraan kapag ikaw ay nasa ilalim ng presyon at isa pa kapag komportable ka. Ang gayong katatagan ay bihirang at iyon mismo ang dahilan kung bakit patuloy na dumadaloy ang pabor sa iyo. Sa espiritual na larangan, ang pagkakapare-pareho ay nakakakuha ng tiwala. Maaaring ilagay ng Diyos ang mas maraming responsibilidad sa mga kamay ng mga taong nagpapatunay na hindi nila baluktutin ang kanilang natanggap para sa kanilang sariling kapakanan. Kaya naman ang bawat tamang desisyon, kahit na tila simple, ay nagtatayo ng kredibilidad sa harap ng langit. At ang kredibilidad na ito ay nagiging susi sa mas malawak na pag-access. Ang mga taong patuloy ay hindi lamang tumatanggap ng mga pagpapala, kundi nagiging ligtas na daluyan para maabot nila ang iba. Kaya, ang pabor ay tumigil sa pagiging isang bagay na nagtatapos sa iyo at nagiging isang bagay na dumadaloy sa iyo. Ngunit ang tanong na umaalingaw-ngaw ay, kung ang pagkakaisa ay kung ano ang nagpapanatili ng pabor nito hanggang ngayon. Handa ka bang panatilihin ang katatagan na ito kapag tumaas ang antas ng pananagutan? Kapag binasag ng Diyos ang isang siklo at binibigyan ka ng kalayaan, hindi ka lamang niya pinalalaya, nagtatakda siya ng isang president para sa iyong buong angkan. Ang kalayaang iyon ay nagiging isang pamana, isang espiritual na pundasyon kung saan maaaring itayo ng iba. Ang dating teritoryo ng sakit at limitasyon ngayon ay nagiging isang mayabong na espasyo para sa pagpapakita ng pangako. Ang banal na pag-ugali ay bahagi ng prosesong ito. Hindi ito palaging malambot, kadalasan, nangangahulugan ito ng pag-alis sa pamilyar na mga landas at inilalagay sa mga hindi pamilyar na ruta. Ngunit ang bawat pagbabago ng ruta ay may layunin upang protektahan ang nasakop at tiyakin na ang kalayaang ito ay hindi mawawala sa paglipas ng panahon. Ito ang kalangitan na nag-aayos ng daan upang matupad ang tadhana. Ang pamana na ito ay hindi nakikita ng natural na mata, ngunit sa mundo ng mga espiritu ito ay nagniningning na parang isang tanglaw. Ipinahayag niya na nagkaroon ng tagumpay, na doon naputol ang sumpa, na doon muling isinulat ng presensya ng Diyos ang kasaysayan. Kahit na ang mga hindi nakakaalam ng lahat ng mga detalye ay mararamdaman ang epekto ng pagbabagong ito. At ang pinakamagandang bagay ay ang pamana na ito ay hindi static. Ito ay dumami sa bawat kilos ng pagsunod, sa bawat magkakaugnay na pagpipilian, sa bawat hakbang ng pananampalataya. Ang nagsimula bilang isang personal na paghihiwalay ay nagiging isang web ng mga pagpapalaya na umaabot ng higit pa sa kung saan mo nakikita. Sa langit, ang gawain ito ay ipinagdiriwang bilang isang walang hanggang konstruksyon.
Kilala ka hindi lamang bilang isang taong pinalaya, kundi bilang isang tagapagdala ng kalayaan, isang buhay na tanda ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Ito ay isang kwento na patuloy na umaalingaw kahit na wala na ang iyong mga paa sa mundong ito. At ngayon, ang huling tanong, paano ka mabubuhay mula ngayon upang igalang ang pamana ng kalayaan na ipinagkatiwala sa iyo ng langit? Ngayong naranasan mo na ang bawat paghahayag, nais kong pagnilayan mo, ilang beses mo na minamaliit ang bigat ng iyong mga tahimik na gawain. Gaano karaming mga tagumpay ang napanalunan mo nang hindi mo namamalayan, dahil lamang sa nagpasya kang sundin ang Diyos ng lihim. Naitala ng langit ang bawat sandali, at ang mga desisyong ito ay hindi lamang nagbago sa iyong kwento, muling isinulat nila ang kinabukasan ng iyong buong angkan. Ang sinimulan ng Diyos ay hindi mahina, hindi ito panandalian, at hindi ito ninakaw. Ngunit tinatawagan kanya upang pangalagaan, bantayan at linangin ang nasakop na teritoryo. Ang kalayaan ay hindi lamang isang regalo, ito ay isang responsibilidad. Kayo ang tagapag-alaga ng isang pamana na kailangang protektahan ng may pagkakapare-pareho, kadalisayan, at lubos na pag-asa sa Espiritu Santo. Kaya ang tanong ko, ano ang mga bagong hakbang na gagawin mo upang mapalawak ang pamana na ito? Anong mga aspeto ng iyong buhay ang kailangan pa ring dumaan sa parehong pagkagambala upang walang makahanay sa kalangitan? At higit sa lahat, handa ka bang manatili sa parehong posisyon kahit walang nakatingin? Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, huwag itago ito sa iyong sarili. Ibahagi ito sa mga taong nangangailangan ng pakikinig, at hayaang maabot ng ibang buhay ang pagpapahid na iyon. Sama-sama tayong lumikha ng isang henerasyon na nauunawaan na ang katahimikan, pagkakaisa at kadalisayan ay makapangyarihang sandata upang ibagsak ang mga espiritual na kuta. Ang iyong paglalakbay ay hindi pa tapos, sa kabaligtaran, nagsisimula pa lang ito sa isang bagong antas. At ang bawat hakbang na gagawin mula ngayon ay magiging isa pang kabanata sa kwentong ito na isinusulat ng langit sa pamamagitan mo. Mag-subscribe ngayon sa channel at i-on ang mga abiso upang patuloy na makatanggap ng mga mensahe na nagpapalakas sa iyong pananampalataya at nagbubunyag ng mga espiritual na lihim na maaaring baguhin ang mga kapalaran. Ang susunod na piraso ng nilalaman ay maaaring kung ano ang nais ng Diyos na gamitin upang ihanda ka para sa susunod na yugto.